100% buong suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi magbabago. Huwag nating kalilimutan na ang mga botante ni Rodi Duterte noong 2016 ay kapwa nanggaling sa pro-Marcos camp at anti-Marcos camp. Ngayong nanalo si Bongbong Marcos bilang Pangulo, ang dalawang kampo na ito ang sila-sila ring nagsasalpukan dahil ang mga anti-Marcos na pro-Duterte ay masama ang loob dahil si BBM ang naging Pangulo at hindi si Sara. At dahil ang marami sa mga anti-Marcos na pro-Duterte ay mga bully, aggressive at pastusin ang bunganga. Sila ngayon ang maingay na bumabanat sa mga pro-Marcos na mababait, tahimik, malumanay, maamo at mapagmahal. Kita tayo sa ugali ng mga bastusing pro-Duterte na anti-Marcos ngayon kung paano nila nilalapastangan ang kasaluluyang Marcos administration dahil hinahanap nila ang radikal na pamamalakad ng dating Pangulong Duterte na vindictive style lalo na sa paghihiganti. Style din ng mga dilawan kasalukuyang gobyerno na ilalim ng isang Marcos. Saan nakalinya ang Filipino future? Simula't sa poll, tayo po ay Pero Marcos. Sinuportahan lamang natin ang dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang pagsuporta noon sa mga Marcos. Sinuportahan lang din natin si Sara sa pagka-vice-presidente dahil sa pagsuporta niya kay Bongbong Marcos. Subalit dahil sa inuugali ng mga pro-Duterte na anti-Marcos camp na paninirang puri sa kasalukuyang administrasyon, lumabas lang din ang katotohanan na wala silang pinagkaiba sa totoong oposisyon. Ngayon ay kitang-kita na nagkakasundo ang dilawang pinklawang oposisyon na certified purely anti-Marcos at ang pro-Duterte anti-Marcos camp para pabagsakin ang kasalukuyang admin. Kasama ang mga sawing palad ng mga bungangerang mga chismosang vlogger na sumuporta kay BBM sa eleksyon 2022 na dismayado dahil hindi nabigyan ng posisyon sa kasalukuyang gobyerno. Tandaan, sinabi na paulit-ulit ni BBM na ang kanyang gobyerno ay hindi biased at bukas na tumanggap ng mga taga-oposisyon basta handang makiisa sa pagpapaunlad ng bansa. Kahit sila pa ay anti-Marcos. Masama loob dito ng ibang pro-Marcos at pro-Duterte. Matatandaan na noong panahon ng panunungkulan ni PRRD, nag-appoint din naman siya ng mga tauhan sa kanyang gobyerno na galing din naman sa kampo ng mga dilawan. Hindi ito sinilip ng pro-Duterte camp. Ang sinisilip nila ngayon ay kung bakit daw nagtalaga ng mga tao si PBBM sa kanyang gobyerno na galing sa mga dilawan. Hindi kasi partisan ang mindset ni PBBM. Kahit pagaling sa anti-Marcos camp, tinanggap niya ng maluwalhati sa kanyang gobyerno dahil sa kakayanan nilang mag-ambag sa ikabubuti ng bansa. Masama ang loob ng mga pro-Duterte dito dahil sa kanilang anti-opposition mentality. Marami ring mga dating pro-Marcos ang biglang iniwan si PBBM dahil hinahanap nila ang style ng kanyang ama na si VEM sa kanyang pamumuno. Tandaan, it took 20 years and more bago na-realize ng mga Pilipino ang kadakilaan ni Ferdinand Marcos Sr. at kanyang mga nagawa para sa bayan. Bakit natin hahanapan si PBBM ng agad-agarang pagkakatulad nito sa kanyang ama kung kauupo pa lang niya sa pamahalaan? Ang silent but secured accomplishments ni PBBM nationwide ay hindi agad makikita ng madalian. It will take years bago ma-realize ng mga Pilipino ang after effects ng kanyang mga sakripisyo at pagpapagal bilang Pangulo. It is not good to prejudge the Marcos Jr. government base lang sa mga bungangerang chismosang inggitera na nagdadaldal sa social media. Pero kung mahinang nilalang ka, kayang-kaya kang punuin ng mga basurang chismis ng mga yan dahil pakiramdam nila isa karing basurahan na tatanggap ng mga basura kanilang ikinakalat. We love the Philippines, and though we don't have a perfect president, we will continue to support our beloved President Bongbong Marcos for all his endeavors to do all his best to uplift the nation and the Filipino people. He is not a perfect leader, and he certainly does not have a perfect family and perfect administration. But God has placed him to the presidential throne for certain important reasons. Sa mga mata ng mga destabilizers, PBBM is not working well for them. Para sa kanila, that's their opinion and viewpoint. Pero para sa daan-daang libong mga magsasakang Pilipino na sa wakas nakatanggap na ng title award para sa kanilang lupang matagal na nilang inaararo, dakila ang pamumuno ni PBBM.
para sa milyon-milyong pamilyang Pilipino na makakasali sa multi-billion housing projects ng Marcos Jr. Admin Blessing si PBBM. Para sa mga pasyenteng Pilipino na masiserbisyuhan na ng mga regional hospitals and provincial specialized hospitals na ipinapatayo ng Marcos government at dapat saluduhan si PBBM. Para sa mga libu-libong mga maliliit na negosyante o MSMEs na nagbebenepisyo sa mga loan programs na ipinatutupad at ipinag-uutos ng Marcos administration sa mga bangko at iba't iba pang financial institutions na ipagkaloob sa mga maliliit na mamumuhunan, tagumpay ang pamamalakad ng ating Pangulo. Para sa mga Pilipinong nakikinabang at makikinabang pa sa mga farm-to-market roads, infrastructures tulad ng mga bagong kalsada, mga tulay, mga bagong international at domestic airports at seaports, mga advanced transportation facilities tulad ng mga more subway packages na pinirmahan ni PBBM. At ang radical digitalization ng lahat ng ahensya ng gobyerno na magpapadali para sa mga Pilipino na ma-avail ang mga serbisyo ng pamahalaan. Tunay na tagumpay ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan. Hindi ito kailanman makikita ng mga taong walang ibang inisip kundi sirain ang Pangulo para sila ang makapwesto. Para sa lahat ng mga patriotikong Pilipino na tunay na nagmamahal sa bayan at ang atensyon ay hindi personal na interes o posisyon sa gobyerno, ang pangitain ng isang bagong Pilipinas sa tulong at pagsasakatuparan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. ay posible. Ipagdasal ang patuloy na tagumpay ng kasalukuyang pamahalaan. Sinuportahan natin ang nakaraang administrasyon sa layunin nitong maibangon ang bansa kahit hindi tayo pabor sa maraming mga inugali at naging patakaran. Suportahan din natin ng walang pag-aalinlangan ang ating Pangulo sa kanyang adhikain na maibigay ang magandang future sa mga susunod pang henerasyon. Ang legasya ng isang Pangulo ay hindi makikita overnight o sa loob lamang ng ilang taon. Ang legasya ay marirealize pagkalipas pa ng maraming mga panahon at doon natin makikita at makapagpapasalamat na may isang ordinaryong tao na may pangalang Bongbong Marcos ang minsang namuno sa Pilipinas para makamit ng mga mamamayan sa hinaharap, lalo na ng mga kabataang Pilipino ang magandang buhay at matagumpay na pamumuhay. Pray and support the President. We speak anathema sa lahat ng mga ginagamit ng dyablo para pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan na naghahangad lang naman ng magandang adhikain at pangarap para sa sambayanang Pilipino. Thank you, PBBM.